Sa pagpapatuloy ng ating pagtutok sa kaso ng Lost Sabungeros, sa linggong ito, ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan humarap na ng face-to-face sa ilan sa mga pamilya ng mga biktima. Sentro ng atensyon ngayon ng publiko ang pinakamaliit pero isa rin sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo, ang Taal. Hindi lang dahil sa panganib na anumang oras, pwede na naman itong sumabog, kundi sa balitang di umano sa lawa ng Taal. Ibinaon o itinapon di umano ang mahigit 100 mga tao, kabilang daw ang mga drug lord at ang 4 na taon ng Lost Sabungeros. Hostisya para sa lahat! Hostisya! Lalaban tayo! Lalaban! Nitong Huwebes, sinimulan na ng mga otoridad ang tinatawag nilang Technical Site Assessment sa palibot ng Taal Lake para masuri kung saan nila mahahanap ang mga labi ng nawawalang mga sabungero. Titignan po ng Philippine Coast Guard kung gaano kalalim, yung kondisyon ng tubig, yung current, lahat-lahat. Hanggang sa kanilang pag-inspeksyon sa palibot ng lawa sa bahaging sakop ng bayan ng Laurel sa Batangas, may nakita silang sako na naglalaman di umano ng mga buto. Nung mga sandaling yon, ang ilang kaanak ng Lost Sabungeros, kabilang na sina Ederlyn at si Nanay Carmen Malaca, kaanak ng nawawalang mananari mula Bulacan na si Edgardo Malaca Jr., nasa opisina ng Philippine National Police CIDG o ang Criminal Investigation and Detection Group sa Calamba, Laguna para mag-update ng kanilang mga salaysay. Pag nakita ng mga bangkay, malaki po ang tulong sa amin. Maya-maya pa, bigla silang napaiyak sa nakarating sa kanilang balita. Naitawag na kasi sa kanila na may nakuhang mga buto sa paligid ng lawa ng Taal. Etong Defend Jobs, binubuko to ng iba't iba na mga samahan. Miyerkules ng hapon, ipinatawag ang pamilya ng Lost Sabungeros ng NGO o non-government organization na Defend Jobs. May isang tao kasing sa wakas, handa na raw silang harapin. Kami basically, nagtutulungan po talaga kami. Layunin po namin lahat. Justice. Sa kwarto kung saan sila naroon, tahimik at kabado ang lahat. Hanggang may pumasok na lalaki. Walang iba kundi ang whistleblower at isa rin sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan na ngayon lang nila makakaharap ilang linggo matapos itong lumantad. Ang hinihingi ko lang po sa inyo, mga magulang, mga kamag-anak na mga namatayan, ipagdasal nyo lang ang aking kaligtasan. Dahil nung una, gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Pangalawa, hindi ako pumayag. Ginawa niya pang 500 million. Ngayon, hindi pa rin ako pumayag. Binaliktad niya. Ako daw nanghihingi sa kanya ng pera. Pasensya na kayo na ganito ako magsalita. Gawa ng emosyon din. Ramdam ko rin yung mga nararamdaman nyo. Di baling mamatay ako, may maiwan lang akong legacy na matulungan ko itong mga kamag-anak na nawalan, mga mahal sa buhay, yung mga missing sabungero. Ang taong kinasuhan at halos isumpa na nila noon dahil sa pagkakasangkot sa pagdukot sa nawawala nilang mga kaanak, ang siya nila ngayong kakampi. Ako po si Jaja sa case number 1, kila Inonong po. Andito ba si yung tatay? Wala po. Pero nandito po kami para ipahatid sa inyo yung pasasalamat ng buong grupo po namin. Matagal po ko namin inintay ito, matagal namin ipinagdasal ito na sana
na magkaroon kami ng sapat na ebidensya para labanan yung kalaban namin. Pero mas malaki pa yung ibinigay sa amin ni Lord. Swerte natin, yung pinapapatay niya na isang city councilor Yes. na oo, Kalamba. Buti ka mo, natawagan ko. Sabi ko, pinapapatay ka naman niya itong ako mismo, alam ko. Kaya ngayon, pinasuhan na rin siya at pag mag-witness na rin siya. Kami yung tigatanay na unang nagpaputok nitong issue na to kasi unang-una ang goal talaga namin is para matigil yung mga nawawala sa sabungan. Oo. Oo. Huwag ka na, Meknay. Baka nakiling mauna pa ako mamatay sa'yo. May sakit din ako sa puso. Kaya inibayan ko ang loob ko. Ayaw ko na may matanda na umiiyak sa harap ko. Kasi hindi man pwede pumunta tayo dito para mag-iyakan. Ang atin dito, pumunta tayo dito para mag-ano tayo ng hustisya. Kung iiyakan nyo ako, mas lalo akong hihina. Ipinakita ni Ederlyn kay Dondon ang larawan ng nawawala niyang kapatid. Tatandaan niyo po ba to? Hindi ko na po matandaan sa dami niyan, sa sandaan. Kasi di po ba sabi niyo kayo ang kumukuha sa mga taong to? Ate, parang ako na yung inaano mo. Sinabi ko nga nung una na nandito ako para tumulong sa inyo. Hindi po pwede na ako na yung Hindi po, gagawin tinatanong ko lang po. May mga tao po yan, ate. Hindi lang ako. Yung mga tao na sinama ko na dun sa listahan na pinakasuhan ko. Alam ko, galit kayo sa akin. Hindi po. Pasensya na kayo. Pasensya na po. Ayaw ko na rin sana pumunta dito dahil alam nyo sa nararamdaman nyo, baka ibaling nyo ang galit nyo lahat sa akin dahil wala dito si Mr. Atuma. Hindi po. Hindi, hindi po sa Kaya ganun. ako pinilit pumunta dito para makita nyo. Dapat yung galit nyo na ngayon, nakita natin si Mr. Atungang doon natin. Di ba? Kapag ako namatay, wala na kayong hustisya lahat. Dahil ako ang susi, ako ang master key. Bukas, mayroon tayong pupuntahan, mag-file na tayo, hustisya ng mga kamag-anak yung namamatay, kamag-anak yung nawala. Yun ang pinaglaban natin. Maraming salamat po sa inyo. Ang unang pagtatagpo namin kanina ay isang pagtatagpo na punong-puno ng pag-asa na may isang tao na magbibigay liwanag dito sa aming mga kaso. Lumakas ang aming loob para masolve itong kaso ng aming anak. Matapos makausap ni Dondon ang mga pamilya ng lost sa Bungeros, nagpa-interview siya. Dondon, maraming salamat sa interview na ito, ha? Paano mo nakakaya itong lahat ng ito ngayon? Nung simula nung narinig ko na ubusin na pati mag-ina ko, gusto niya nang patayin. Lumutang na ako dahil buhay na ang pamilya ko nakasalalay. Paano ka napunta kay Atong Ang? Kasi ang kuya ko, close in security niya. 1999 yun, kinuha rin ako ng kuya ko, tagapagkain na manok niya doon sa Antipolo. Hanggang sa nilagay niya ako doon sa isang tao na pinagkatiwalaan niya din. Close in bodyguard. Paano ba nagkawalaan itong mga sabungerong ito? Ano nalalaman mo dito? Yung pinakaunan niyan, mayroong binabalian yung manok. Pinost sa Facebook yun. Ngayon, pinahuli niya. Pinahuli ni Atong Ang Hindi. sa'yo yung tao na yun. Ngayon, binigay ko doon sa isang pulis. May video yun, pinakita sa akin, para pinupulutan. Nakahiga na eh, tumutulo na yung dugo. Paano kaya pinatay yung bata? Baka binaril, hindi ko tandaan. Yan yung nagmonitor ang mga palabas, yung mga laban-laban. Doon makikita, ito yung pinipilaya na manok. Pag dito ang mas malaki ang pusta sa wala, imbisigan ko, na positive nga, nanandaya sila. Kinakausap ko na si Mr. Atong Ang, positive. O sige, tawag mo na sa grupo nila Bito. Yung Bito, full sign yun ng isang lieutenant colonel. Yun na yung kinukuha na sila. Sabi ko, baka naman magduda na sa atin nito si Mr. Atong Ang. Baka pinakawalan nyo na yan. May isa akong kaibigan doon na pulis. Sinisin niya minsan sa akin yung picture, yung video kung paano nila tinatrabaho yon. So, kampante na ako na ganun ang ginagawa nila. So, pinapakita ko rin yan kay Mr. Atong Ang. Anong ginawa doon sa taong yun? Ginagarote, nanuhan ng tayo sa leg, yung ginaganyan. Parang, Pinapatay. Pinapatay. Talian ka ng yung kantang Kiling Misuble, dinandahan na hanggang sa lumabas yung dila, nakita na sa video. Oo. And then, meron silang parang sa slaughterhouse na
yung laman, yung tiyan, inaano nila, parang inaano nila para hindi lumutang, hindi lulubo. Kumbaga pinapalabas nila yung dugo. Tapos nilalagay sa isang tabla, nakahiga, may buhangin, tinatalian naman ngayon yun. Yun na yung inilubog na nila sa talik. Ikaw ba kasama dun sa nagliligpit? O Hindi ikaw po. lang yung taga-sumbong? Ako lang yung taga-sumbong dahil doon lang naman ako sa farm. Nung una, isa, dalawa lang kamo. Tapos Kaya hanggang minsan, paano dumami? Ano kasi parang talagang addict na sila eh. Parang hindi na talaga sila natatakot na mandaya sila dahil andun ang malaking pera. Nung mag-conference kami doon, nagsasalita siya. Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Kaya tandaan nyo to, ha? Pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyong yan. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Magkano yung reward? 500,000 ang reward. Kada niligpit naman, Hindi, Chuchope? sa bawat entry. Habang nangyayari to doon, anong naisip mo? Anong pakiramdam mo? Parang ang ginagawa nyo, may mga namamatay na manok, may mga pinapatay ding tao. Yun na nga eh. Kaya nga sabi ko, pag may namamatay na tao, parang nabubuhayan si Mr. Atongang eh. Parang lumalakas eh. Yun ang ano niya eh. Pero ikaw, sa sarili mo, Bilang empleyado, sinusunod ko lang yung mga utos niya at saka hindi naman pwede ako na mag-rebuild sa kanya dahil nandun ako nakatira sa loob mismo ng farm niya. paano dumami? 34 yung itong batch na to, di ba? Pero hindi lang sa tansya 34 mo, na. 100 mahigit yan, 108. Ano yun? Ilang taon na trinabaho yung Basta mahigit 100 hindi naman na kasi yun? sunod-sunod. Minsan kasi once a month, mayroong mangtsutsupi. Patay ng patay po yan. Hindi na antig yung konsensya mo na tao yung mga pinapatay? Siyempre ako, naantig din ako. Gawa ng, ang ano ko dito, empleyado lang naman niya ako. At saka doon ako, nagkaroon din ako ng konting negosyo sa kanya. Kwento mo doon, paano kayo nagkasira ni Atong Ang? Kailan ka nagpasya na ayaw mo na? Nadulas si Atong Ang na, pare, dito ko pinalubog yung katulad kay Dondon. Doon na ako nag-isip. Ano, bakit daw yung ginawa mo? Mayroon kasi siyang tao na katulad daw sa akin, doon niya pinalubog. Baga, katulad kay Dondon. Ang ibig sabihin, katulad ko na pinagkatiwalaan din, ganun din, yun ang ginawa niya. Ganun niya ka-close? Yes. Okay. Ganon. Oo, tapos... Kaya doon na ako nag-isip. Sabi ko, ganun din pala ang gagawin sa akin. So, lahat ng mga ebidensya, tinatabi ko. Katulad niyang kay John Lasco. Binigay sa akin yan nung kernel na nag-imbestiga doon kay John Lasco. Si John Lasco, isa sa lost sabungeros na nawala naman sa Laguna, dinukot sa sarili niyang bahay ng mga nagpakilalang tauhan daw ng NBI dahil sa di umano pagkuklone o pangungopya ng laro ng isabong ni Atong Ang. Dati po ako, sir, na master agent doon. Yung parang master agent. Ano ang problem mo na? Sa cellphone ko po, sir, eh. Kami rin po yung naglo-load sa mga player, sa mga agent din. Marami sila nanood. Sinaksak ko doon sa isang tab. Ngayon, pagkatapos pinanood, sabi sa akin, sige, sunugin mo na yan. Sabi ni Mr. Atongang, sinunog mo na, okay na po. Tinabi ko na yon. Ikaw ang parang kanang kamay ba? Kaliwat kanang kamay, lahat ng pinagkatiwala niya na sa akin. Pati yung sa farm, ako na yung nag-improve ng farm niya. Bakit ka raw niya ipapaligpit kung trusted ka? Pag ako namatay, quits na lahat. Wala na ebidensya, pwede na ituro si Dondon ang mastermind. So, case solved na. Dahil masyado ka ng maraming nalalaman, yun lang ba yun? Yun lang, yun. Saka nakasuhan na kami. Pag itong kaso, palapit na, may turo na siya. Si Dondon tumakbo nitong nakaraang eleksyon sa pagka-mayor sa bayan ng Barobo sa Surigao del Sur. Pero natalo siya. Umihingi ka raw ng 300 million. Talaga na nag-extort talaga. Hinihingan ako ng 300 million para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Hindi po totoo yan. Huli na yan na yung recantation na gusto niyang pabaliktarin na lahat ng sinasabi ko. Ito, habang anong tinikso ko sa kanya. Tapos nagmamakaawa na siya sa akin. No? Sabi ko, maraming salamat. Pinagtulaan mo ibang tao kaysa akin. Nagmamalasakit sa iyo. Simula noon pa, kaya pagpalit ko, buhay ko. Huwag ka lang maagrabyado. May mga tao na dumating sa buhay mo, 2021, nakalimutan mo na lahat. Reply niya sa akin, huwag ka naman niwala, nag-uutos ako na patayin. Ayoko ng ganyan. Sana maayos pa, samahan natin. So sinusuyo ka niya. Opo, tapusin na natin ang gulo tayong dalawa kung okay sa'yo. Anong reaction niya nung lumabas ka na sa media? Hindi ka na niya tinext? Ito na lang yung last text niya. May panahon pa magbago ang mga tao. Ang sabi ko sa kanya,
Sige, Panginoon na lang bahala sa inyo. Meron pa akong boses nila dalawa na konversasyon ng isang artista. Plano niya atong patayin yan lahat. Buong pamilya niya. Doon, mag-isip ka doon. Huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Pero Don, ang lumalabas sa publiko, yung sinasabi mo, iba sa sinasabi niya. Kaya hinahamon ko siya magpalay detector kaming dalawa dahil lahat ng sinasabi ko walang kasinungalingan. Siya kaya ang lakas ng loob ko dahil katotohanan sinasabi ko. Sabi mo nung una, yung mga nawawalang sabungero, malamang tinapon sa Taal Lake. Sa Alec, tapos yung katulad sa sinabi ni General Torre na mayroon palang iba doon sinunog. Wala na akong alam doon kasi paglabas ng gate, hindi ko nahawak. Isa po siyang malupit po, mas mainitin yung ulo. Saka nananadyak po siya at malupit po sa mga trabado po. Yan po yung head ng security namin po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet rope, at saka may 2 resort. Lumalabas na gustong sirain nung mga kalaban mo, yung iyong kredibilidad. Yes, kasi nga may mga property na ako dahil hindi naman ako sugarol. Itong negosyo ni Mr. Atong Ang, pinagkatiwalaan niya ako, may mga machine ako, may beating station ako. Doon ako nagkapira. Hindi ako nagkapira na galing sa bulsa niya, na inutos niya sa akin para pumatay. At para sa kalaman ng lahat, hindi ako ang pumatay. So sinasabi mo, Don, oo, yumaman ka dahil nagtrabaho ka kay Atong Ang. Nagnegosyo ka dun sa mga negosyo niya. Yes, at saka madam, may security agency ako. Kaya sabi nila, gwardiya ako, may sarili akong security agency. Korpo ko pa yung isang suspect dyan. Pero doon sa pagkawala ng mga sabungero, Kahit singkunduling, wala akong tinanggap na pera dyan. grabe tong mundong pinasok mo, Don, ha? Wala, hindi ako natatakot, madam. Alam ko, iisa lang ang buhay ko. Kung hindi ko to isiwalat ang lahat, mamamatay na lang ako na ang pamilya ng mga nawawalan. Hindi masolve yung kaso nila. Isa pa sa mga isiniwalat ni Dondon na may mga pamilya di umanong nasuhulan o tumanggap ng pera kapalit ng kanilang katahimikan. Yung kasi maingay yun si Mr. Inonog, 50 million ang binigay dyan. Para tumahimik. Yes. Ang tinutukoy ni Dondon, si Butch Inonog, ama ni John Claude Inonog, ang nawalang driver ng mga sabungero matapos magpunta sa Manila Arena na sabungan ni Atong Ang. Yung mga anak, apo ni Inonog, hindi mabinigyan. 50 million yan. Ang naglakad niyan, yung kumpare ko na group is, siya ang naglakad para maayos yan. Kaya yun ang pinaka-leader yun ang unang kinausap. Kaso nag-drive lang daw yung anak nun Hindi totoo. Pinag-drive lang yung mga sabungero. Yung time na yun, nandun si Inonog, nasa parking. Kaya mahirap magsalita po. Mayroon namang ginawa din siyang kalokohan. Minsan na ring inilahad ni Dondon na ang mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero may magkakaparehong tattoo, simbolo ni Saint Michael the Archangel. Si Dondon, meron din daw nito. Isang kernel, tinatuan niya ako para sali doon sa isang grupo para solid kami. Ang samahan. Samahan. Itong mga kasama mo na may tattoo, nasa na ngayon? May mga pulis, ewan ko kung nandyan nasa krami. Puro pulis ba yung mga Yes, kasama? may civilian din na bit-bit din nila. Yung pulis na yan, yun yung ikinanta ko. Sila yung nagbibit-bit. Lahat kami may tattoo dito. Oo. Pero yung iba, nagpabago na. Siyempre, ako'y galit. Wala tayong choice kundi mag-issue ng motu proprio order para imbestigahan kung talagang involved nga ang ating mga kapulisan. Don, parang ang weird lang, no? Nandun kayo sa larangan ng pagpatay o pagligpit sa mga nandadaya, pero meron pa kayong mga patatu-tatu ni Michael the Archangel. Tama ba? Hindi ba yun parang masama? Kung nakita na nila, nagsiwalat na ako sa social media, may isa nang ito, halata naman. Pinaiba. Pinatabunan na. Nawala na yung ano. Kaya magtaka lahat, pag nagbago na lahat ng mga tattoo sa likod, basta ito ang original. Don, di ba 6 kayong akusado? Yes. Ikaw lang yung tumiwalag. Ako yung tumiwalag at saka yung walang kasalanan talaga, binitbit ko. 4 na lang yung kay Atong Ang pa. Takot po kami dahil pinagandaan po kami at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Kaya natatawa ako, sabi ko, sige, lumabas kayo para kung kayo ang imbestigahin. Isa lang yung sinasabi nyo. Pag binaliktad ng tanong yun, aywan ko kung hindi mangungutal pag tinanong yun. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang iba pang mga akusado na tinutukoy ni Dondon.
Ngunit hindi sila tumugon sa aming mga mensahe. May gusto ka bang sabihin kay Atong Ang? 1,000% walang kahit kunting pagsisinungaling dito. Ikaw ang mastermind dito. Tauhan mo lang ako, Mr. Atong Ang. Kung hindi mo lang pinapapatay buong pamilya ko, baka kaibigan pa tayo hanggang ngayon. Saan mo dadalhin lahat ito? Hanggang sa huli. Ang gusto ko, makamit ang hustisya. Hindi lang para sa sarili ko, hustisya ng mga kamag-anak na nawalang sa bungero. Hindi madali itong sinuot mo ang... Pasalamat ako, kakampi ko yung gobyerno, lalo na kay Sir Torre. Lahat nakikita ko na hindi niya kaya bayaran ng pera to. Pangalawa, kay SOJ. Marami akong kakampi. Nasa protective custody namin siya sa ngayon, but he is already applying for the Witness Protection Program dahil pag siya ay nag-qualify, ito-turn over namin siya sa DOJ. Sinubukan din naming kuhanin ang panig ni Atong Ang sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Lorna Kapunan tungkol sa mga pahayag ni Dondon, pero tumanggi sila. Bukas, kung anong oras tayo bukas, mag-uusap tayo kung saan kayo pwede. Isang araw matapos ang paghaharap ni na Dondon at ng mga pamilya ng lost sa Bungeros, nagtungo ang mga pamilya sa PNP CIDG sa Calamba, Laguna para mag-update ng kanilang mga salaysay o affidavit. Hindi sumipot si Dondon. Yung mga dating salaysay ng mga kasamahan namin, re-review at nadagdagan din dahil doon sa paglantad ni Dondon. Samantala, sa Batangas naman, sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang kanilang initial assessment sa lawa para sa plano nilang sisirin ang ilalim nito. Pagka-exceed kami dun sa normal range ng diving operation, we will be using trimix or yung mga nitrox. Sa kalagitnaan ng paghahain ng kaso, si Ederlyn at Nanay Carmen may natanggap na tawag. Ibinalita kasi sa kanila na sa paligid ng lawa sa may bandang Laurel, Batangas, may na-recover na sako na ang laman kahina-hinala. Siguro ito na yung pa-birthday ng Panginoon Diyos sa akin at saka yan lagi kong hinihiling sa Kanya. Magkaroon na ng linaw. Patunayan, lalo na kung yung anak ko na yung mga isa sa mga buto na yun. Sobrang saya ko na. Sina Nanay Carmen kasamang iba pang mga pamilya ng mga biktima agad nagtungo ng Laurel, Batangas. Sa sinasabing buto, syempre gusto namin mag-intay ng official statement tungkol dun sa official result ng forensic nito. Nitong Biyernes, sinimulan na ang aktwal na search and retrieval operations. Pero dahil sa lawak ng lawa na 234 square kilometers at lalim nitong 198 meters, butas ng karayom daw ang pagdadaanan ng grupo. Araw na yon, 2 sako ang naiahon mula sa lawa. It is still going to be determined ng SOCO. Ang pagkaagnas ng katawan ng tao sa tubig ay mas mabagal. Una, malamig ang tubig. Pangalawa, yung level ng oxygen sa ilalim ng lawa. Kapag may mga scavengers, magngangat-ngat, posibleng mawala ka agad dyan. Pero yung buto, matagal yung maagnas. 4 na taon pa lang yan. Kaya pa makakuha ng DNA dyan. Ang ilang mga pamilya ng mga nawawalang sa Bungero, kinuhanan ng DNA sample para ma-match kung sakaling buto nga ng tao ang naiahon mula sa lawa. Bagamat meron ding mga lumalabas na pagdududa na baka planted o sinadya ang mga natagpuang sako di umano, ang DOJ o ang Department of Justice sinabing kailangan pangang suriin ang mga buto para makumpirma kung labi nga ba talaga ito ng mga tao. For the bones that were first presented that were recovered yesterday, I would be willing to bet 99% hindi ng tao ng buto ito. Buto sa baka. Siyempre yung forensics, dapat yung mayroong mga bone experto dyan ipagtanaw yung mga buto ito and then they'll be doing. Pero if the bones are found to be non-human, useless dyan ipag-DNA testing ito yung mga buto. Even if you just do a Facebook search of Taal Lake bones,
you'll find posts saying, oh, na-confirm ng DNA, na the victims have been identified. Dapat, as people, you be careful what you post, because to post something and say, oh, na-identify yung mga victims or sigurado, for sure these are the victims, it raises hopes for the family members who have been waiting for having closure. Definitely, you cannot do a thorough investigation, including an examination on site. Dadalhin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Sa akin yan, pa-x-ray ko. To be sure, isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano yan? Disarticulated, dismembered, skeletal remains na ba? Or parts na siniksik mo sa sako? Between burning and burak, I would prefer burak. Kasi mahuhugasan yung buto, kung buto nga yan. Kasi kung burning yan, medyo lumalabo ang DNA testing. Sobrang sakit at pait yung ginawa nila. Malulupit yung mga tao na yan. Wala silang patawan. May mga nagsasabi na parang masyado mabilis yung pangyayari. Pero hindi kami down sa sarili namin. Pero wala eh. Kailangan namin umasa na sana kahit sa man lang doon sa mga hinahanap namin is matukal yun through DNA para karoon na rin kami ng peace of mind. Kaya ang tanong ng mga pamilya ng mga biktima, ganun pa rin. Ano sa mga lumabas ng impormasyon o mula sa magkabilang panig ang totoo? Kailan darating ang katarungan? Hanggat hindi nahuhukay o nasisisid ang buong istorya, hanggat may mga minamahal sa buhay na hindi pa natatagpuan, patuloy silang magtatanong. Ang lawa ng Taal, tahimik sa ibabaw. Nasa ilalim nga kaya nito ang mga sagot sa mga tanong at lihim ng iniwang mga bangungot ng mga hanggang ngayon naghihintay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.